Hello guys, another day, another vlog as a stay-at-home mom with a small crafting business. And for today, let's make another set of orders. So yung gagawin nating mga orders today ay engraved products at yung gamit kong pang-engrave ay ang aking CO2 laser machine. So yung malaking machine na nasa labas ng aming bahay. And yes, for the first product na in-engrave ko ay itong phone stand which is isa po siya sa mga best seller natin. At ito yung kanyang output. Ayan, diba ang cute? And then after nyan guys, yun na yung ating mga engraved wooden keychain. Ito talagang pinaka-best seller ko guys. And yes, 150 pieces yung in-order ni customer na ganito. So pagkagabi nun guys, or kinagabihan nun, ayan lang kami ng asawa ko. Siya nagkakat ng ating backing. And ako naman guys, yung nagpapak. Anyway, ganito pala yung process ko ng pagpack ng ating wooden keychains. So, ito yung ating photo paper na 200 GSM for the backing. And for the puncher naman guys, ito yung ginagamit ko. Ganito yung butas niya. So, after nyan, isasabit ko na lang yung ating keychain na na-engrave at ilalagay natin sa OPP plastic. So, ang gamit ko dyan ay nasa 3.5 by 5 yung size ng OPP plastic na ginamit ko. So, kinabukasan yan guys, nag-layout lang ako ng gagamitin nating packaging for the wooden brushes. And yes, sa Canva lang ako nag-layout. Then after nyan guys, print ko na siya sa aking printer which is yung L8050 die ink siya. So, kinaganda ng printer na to, borderless na siya guys at ang bilis din niyang mag-print. So, ito pala yung ating mga wooden brushes na in-engrave ko using the same machine. Ito naman yung ating packaging guys. Ikakat ko lang siya into 2 dahil dalawang packaging yung magkasya sa buong A4. And yes, manual cut ko siya dito kasi medyo malaki yung ating gagamiting packaging at hindi kaya ng ating cutter platter mag-cut ng ganito kalaki kapag A4 yung gagamitin mong papel. So, wala tayong legal size or A3 size na mga papel. Kaya, ayan guys, wala tayong choice. Kung hindi, i-manual cut yung ating mga packaging. So, medyo long process, pero naitawid naman natin. And yes, ganito yung pag-pack ng ating mga wooden brushes. Nilagyan ko lang ng double-sided tape dyan para maidikit yung ating wooden brushes at hindi siya gumalaw-galaw. So, yes, ganito yung kanyang itsura. Anyway, after nyan guys, ayan lang ako, tinapos ko lang yung the rest ng ating mga packaging habang yung dalawa kong anak busy rin sa pagkalat yan sa likod. So, ayan, after nyan, nilagay ko na din lahat ng wooden brushes dito sa ating lagayan. So, again, for the number of orders for this project guys, ang ginawa ko ay nasa 15 pieces ata. Anyway, ito yung kanyang final look. Pagkatapos yan guys, pinak ko na rin yung ating mga engraved phone stand. So, simple lang yung pagpack ko dito guys. Ayan, nilagay ko lang siya sa OPP plastic with photo top. OPP plastic na meron ding backdrop or backing. So, ganyan lang kadali yung pagpack ko guys. At ito na yung kanyang final look. At di ko ma-remember exactly kung ilang ganito yung in-order ni customer. Pero yes, I'm so thankful kasi ang dami niyang in-order. Kita nyo yan. And yes, i-ship pa natin siya via JNT kasi yun yung choice ng ating customer. So, that's all for today. Bye!